Welcome back po. Ito po ang Vlog Patrol at syempre ang ating Pasabog Online, dalawang channel natin. Please po like, comment at mag-subscribe na kayo. At pag-usapan natin tungkol dito sa West Philippine Sea na kung saan ay talagang kumakampi. Kitang-kita na talaga sa dalawang mga senador o sa mga ilang senador na talagang kumakampi sila sa China. No? Bakit kaya mga ganito ang kanilang mga suggestion, ganito ang kanilang mga pinagsasabi, no, na parang kitang-kita talaga na pro-China talaga sila. Ayaw nilang may magsasalita sa atin or speaker sa atin dito sa Pilipinas na itataguyod or ipagtanggol ang ating karagatan, no? Bakit kaya may mga ganitong mga Pilipino na parang tipong tipong nabayaran ba to? Ano ba? O talagang sadyang maka-China lang talaga sila? Ano ba talaga, no? Pakinggan natin si Christian Isguera kasi nga dito ay pinag-uusapan nila sa mga senador na ito. Bakit ayaw nilang mabigyan ng suggestion ito? Pakinggan natin. Okay, pag-uusapan natin. Siyempre, continuation po ng ating discussion tungkol po dito sa kabastusan ng Chinese Embassy here in Manila. And of course, pwede ba naman maging ganun kabastos itong Chinese Embassy dito po sa Manila kung wala pang basbas ng kanilang foreign ministry. Okay? Kaya nga po itong ilang mga senador natin, actually hindi lang ilan, no? 15 po. Talaga pong lumagda na po dito sa isang Senate resolution na kinukundina po itong undiplomatic, brazen, abrasive, isa yung bastos na pag-uugali o pagkilos nitong Chinese Embassy dito po sa ating bansa. Isipin mo, meron kang bisita, pero ikaw mismo pinutol, di ba? Nandito sa bakuran mo, bisita. Binubuli ka na nga rin sa bakuran mo, pero sa loob ng bahay mo, ginagago ka pa. Ganun yung ginagawa sa atin ng China. Okay? Basically. Tapos, ito pa yung masama. Meron kang ilang mga kasama sa bahay mo, pinagtatanggol yung bully. Nagpapalabas na, nagpapanggap na, hindi balanse po tayo, ayaw po natin makapag-away, malaking bansa po yan. Isipin, teka, natitrigger na ako, no? Teka, meron nga pala tayong guest. Sorry. Oo. Sorry, nadala lang po ako. Pasensya po. Actually, kaya ko po, inihanda ko po itong episode na ito. Dahil nabitin po yung aming conversation kagabi. And pag minalas-malas po, no? Pasensyahan nyo na po. Baka sumulpot na naman po itong dito tayo, na yung pagpapakilala niya kay Ron. Okay nga, guys, sa Bagman. Hindi natin nakakalimutan yung mga pangalan. Pero kumusta, Senator? Tawagin ka Bagman habang wala ka ron. Dito na tayo para matuloy-tuloy na. Ngayon, medyo bumalik na ulit sa normal na size. Ay, sana ako. Big letdown. Pero nung pinapakinggan ko kahapon, No, dito na tayo kasi medyo mahaba pa. Gusto ko yung maano na talaga yung direct na. binoto mo yung mga senador na yan. Yung isa nag-number 1 pa sa Senate. Ang kanilang dinedepensahan at nire-represent ay yung foreign invader, parang sobra namang kapal na mukha. Tapos, ang spin pa nila sa kanilang speech ay parang kung very concerned sila sa Pilipinas. Oo. Ayaw ng gulo. Kasi na pakikipag-ibigan. Paano ang ating presidente? Pag ininsulto ang ating pinuno, ay talaga magagalit siya. Ako, nasa opposition ako. Ano sabi niya? Diba? Sabi ko sa Senator Aimee, kung gawin nila sa Pangulo yan, ako, maski nasa opposition ako, talaga maninindigan ako. Bilib ka, di ba? Bilib ka. Nakakabilib, no? Until I realize, parang ginagago ako nito. No? Hindi ko na ako katalinuhan, pero alam ko naman kung ginagago ako. Anong banda mo na-realize? Anong bahal? Nung bumuka yung bibig. Tapos napakaraming harassment sa atin, di ba? Putulan ng daliri, muntik malunod. Tahimik siya, no? Tahimik. Di ba? Pero, ano bang ginawa nila? Tahimik. Tapos, ito si Tariela, pinag-initan ng China. Doon pa siya nag-comment. Galing, no? Galit pa siya. Oo, Sabi galing. ni Marcoleta, parang pinapahamak yung ating bansa. Oo, Ang grabe. maliit na bagay, pinapalaki. No? At talagang talagang binabandera nila yung bandila ng ating bansa, ng ating Pilipinas. Na sila ang protector. No? Pero in fairness, I may better. Seryoso ba ito mga ito? Seryoso ba natin sila sinasabi? No? Tulad ng mga kilala kong political analyst. Baka. Pero kung tawag yung surreal, nangyayari, hindi ako makapaniwala. Pero look at the bright side, Senator. No? Baka naman mali ako. Correct me if I'm wrong. At least hindi pa naman bumabanat itong mga Duterte. Laban dun sa talagang kabanat-banat. Sino yun? Si Commodore J. Tariela, di ba? Bigla natin nila. Binabalado. Ibig sabihin, kung silang babanat sa atin dyan sa karagatan, binubombahan tayo, naputulan na nga ng daliri, okay lang sa atin. Pag tayo pala ang bumanat sa kanila ng mga salita na yan, talagang nagagalit sila, naiinsulto sila. Tignan nyo, pati mga Pilipino dito sa atin na
pro-China, no? Apektado. Grabe, no? Ibig sabihin doon, kumakampi pa kayo sa mga Chinese, no? Kumakampi sila. Bukod dun sa mga Chinese na mga mababait, ito po yung mga Chinese na ito, yung talagang sinasabi nga, nandito sa Pilipinas, pero bastos. Di ba, yung ambassador dito sa Pilipinas sa Chinese, bastos daw eh. Di ba, kahit na si Ginoong Tariela ay talagang napansin na yun. O si Gibo Teodor, no? Napansin niya na bastos daw ang bagong Chinese ambassador dito sa Pilipinas. Kaya sabi nila, sabi ni JV Ayers ito dapat daw non grata na daw yan eh. Di ba? Para naman din sana pag natanggal na yan, palitan na nila ng medyo maayos-ayos magsalita. Bakit parang naiinsulto sila sa mga ginagawa natin? Mga picture nga lang yung pinakita dyan eh. Mga memes picture. Pero yung mga ginagawa nilang pagbobomba sa atin, mas grabe yun. No? Nakakasira sila ng mga gamit natin sa barko. Oh. Wala pa. Then, ang mga Duterte, wala pa bang statement si VP Sara Duterte condemning J. Tariela? Yung mga trolls nila. Ganun ba? No, yung mga kasalita. Kinukulit ko si Commodore J. Tariela. Lalo na, hindi naman siya dinipensahan ng Department of Foreign Affairs natin. Medyo malamla. Yung mga senador at kongresista. Okay naman. Pero yung pinagsimulan na lahat na ito, parang dead pa lang, chill lang. Diba? Ako, hindi ko may nasa depensahan ako. Sino ba naman ako? Nobody nga ako eh. Ako, I've been defending you, Senator, diba? Diba? Oo. Pero hindi ka naman DFA. So, okay lang yun. No? Chill lang tayo. Tanggapin mo na, Senator. Diba? Frontliner natin, spokesperson, hindi lamang ng Coast Guard, kundi ng Task Force, West Philippine Sea. Parang wala man lang nihon ha? Yung ating DFA. Ano naman, ay pangatawanan nila. Yung kanilang... Bukas mas binaringat natin yan sa... Nakuhantahan natin si Commodore J. Tariela. Forward sa kanya. Pero maganda naman kay Senator Robin Hood Padilla, di ba doon sa kanyang speech, pinromote niya si Commodore J. Ang tawag niya, Admiral eh. Okay, mali nga. Dinilo. Ay, sorry, oo. Ibig sabihin, Commodore, mas mataas. ibig sabihin, hindi niya makuha yung tama, no? Oo. Pero ang point dito, basically, ay bakit ba siya pinag-iinitan? Siya yung pinaka-matalas ang kanyang mga criticism. Hindi, tanong ko, bakit siya pinag-iinitan ni Robin Hood Padilla? Di ba? Tapos, dati na yung kaaway ni Marcoleta, di ba? Nagkahamulan na yun sa Congress. Yung Congressman si Marcoleta. Hindi makalimutan. ito ba yung sa yung sa... Right yata yun. Yung nag-lecture yata sa Senate, yung nagbanggit si Robin Hood Padilla yung civilian nature ng Coast Guard, tama ba? Oo, na okay lang daw. Okay lang daw, nabibili tayo ng malaking water cannon at makipagsabayan tayo sa Chinese Coast Guard. Dahil parehas naman daw yung civilian. Wait lang mga bagay na ganito yung sinabi ko na nga sa live ko na pag bumili daw ng bagong malakas din na water cannon, ano kaya magiging result niyan? No? Kasi parang sinasabi ni Robin Padilla na lumaban tayo. Hindi kaya nakaka-offend din sa China yung pagka once na gano'n na. Ano ang suggestion nyo dito? Paano halimbawa kung pag nagbomba rin tayo sa China at nakita mismo sa karagatan na nag-aaway na tayo sa ganun. Hindi kaya darating ang araw na ito ay lumaki ang sigalot ng Pilipinas tsaka China at baka mamaya magkakairingan na talaga sa dagat. Ito yung pagkikita, magbubumbahan at baka mamaya mapuntayan sa mga gera na. No, yun na ang delikado sa lahat. Parehas naman daw yung mga guardia ng baybaying dagat. No, hindi naman daw yung racist. Ang Chinese Coast Guard ay under ng Chinese Navy. Ang Philippine Coast Guard ay hindi under ng Philippine Navy dahil siya ay civilian. No? Parang kailangan man lang, stop man lang ni Robin Hood Padilla, binrip siya. Yung kaibahan ng Coast Guard ng Pilipinas at yung Coast Guard ng China. Yung Coast Guard ng China ay bahagi ng military ng China. Bahagi ng People's Liberation Army. Ang Coast Guard natin ay hindi. Civilian ang ating Coast Guard. Kaya mag-lecture siya sa difference ng white ships at gray ships. Medyo ayos-ayusin niya. Para ang sense. Nalito ako. Di ba So, ibig sabihin, yung Coast Guard ng China ay nakadikit mismo talaga sa bansa. Yung sa military. Yung Coast Guard ng China. Yung sa atin naman dito, parang independent siya. Parang iba yung sa military, iba rin yung sa Coast Guard. Parang gano'n. Kasi may sariling, may sariling grupo ang Coast Guard, may sariling grupo ang mga sundalo natin or mga military natin or mga marine natin. Mga
may sarili silang mga grupo. Sa kanila naman, iisa lang. Ang Coast Guard nila tsaka yung mga sundalo talaga mismo ng China, iisa talaga. Kaya dapat daw si Robin Padilla, iniisip niya muna, lecture muna siya bago siya magsalita. Mali yung kanyang sinabi, no? Mali yung kanyang sinabi. Ibig sabihin, pagka ginera natin yung China Coast Guard, nakakonek yun sa military. Parang isang ano na lang sila, isang pangalan sila. Pag sinabi mong military na rin yung Coast Guard nila, no? Ibig sabihin, pag binumbahan na natin yun, magagalit na sila. Magagalit na sila at mag-uudyok na ng gera. Ganun yun, mag-uudyok na ng gera yun. Mali pala si Robin Padilla, no? Mali. Binanggit, di ba, 4-star ang admiral? Ha? Di ba 4-star ang admiral? Hindi ko alam kung ilang star ang admiral. Alam ko kasi, Hindi, mas mataas ang admiral kaysa sa Commodore. Diba? talaga. Dati kasi admiral si J. Tarriela. Ngayon, Commodore na siya. Ganun ba? Ba't ang tawag kay Ronnie Hill Galvan? Gavan, admiral, kasi head ng Coast Guard, commandant. Talaga? Baka mali ako. Baka mali ako. Hindi, baka mali ako kasi I'm just trying to be very, very, Check natin mamaya. Check natin mamaya. Mali ako. Check ko nga. Baka ako mali. Ako na. Commodore na siya. Ako na lang. Hindi, ako na. Hindi, ako na. Ako na. Ako na. Si Robin Hood na. Basta punto si Ron. Ako na mali. Si Robin Hood mali. Ako mali. Handshake. Handshake. Yeah. Si Robin Hood ang mali. Si Robin Hood ang mali. Pero seryoso na pinapakinggan ko yung speech ng dalawa. Ano ba ito pinapanood ko? Parang naubos ang ano ko dito. Parang yung bahagi, yung oras parang hindi mo na maibabalik. Tapos yung sinasabi ng sinasabi ni Marcoleta, di ba? Na, bakit China lang inaaway natin? Eh, ang daming claimants dyan. Parang he totally missed the point. China lang ang merong 9, 10, 11 dash line. Anong ibig sabihin ng 9, 10, 11 dash line? Kiniklaim yung buong South China Sea. Tama. Hindi lang yung Spratlys, no? Hindi lang yung West Philippine Sea, yung buong South China Sea. Ikalawa, pinamatalkanan ba tayo ng Malaysia, ng Indonesia, ng Vietnam? Pinuputulan ba ng taliri yung ating mga Navy? No? Pinapalubog ba yung mga bangka ng ating mga mangingisda? Hindi naman. Nag-uusap lang, minsan-minsan. Pero walang ganong klaseng aggression. At walang ganong klaseng artificial islands na itinatayo sa ating teritoryo. Parang na-miss ni Nicole ni Commodore Marcoleta, no? Na-miss niya yung no? Parang, pero ganyan magsalita ang China Ba't kami lang ang sinisisi nyo? May ibang claimants. Uy, grabe naman, Senator. Teka lang, Senator, I need to stop you there. Are you saying na consistent sa China propaganda yung mga sinasabi nila Senator Marcoleta? Hindi, Ay, hindi yung China propaganda. No? Hindi yung China propaganda. Kung yun, talagang pinaniniwalaan nila yun. Oo. Talagang hindi propaganda yun. Yung propaganda kasi, alam mo, yung mga Chinese magaling sa propaganda yun. Pero hindi sila naniniwala sa sarili nilang propaganda. Ito sila Marcoleta, tsaka sila Robin Hood nila, naniniwala sa sinasabi nila. Ganun ba? Yun lang. Identa lang sa mga viewers natin. Nagkataon lang po na yung maka-DDS ng mga senador. Pareho tayo. Ganun din. Pro-China. Nagkataon lang po yan. Kataon na yung mga DDS at yung nagpapanggap na hindi DDS, si Pia Cayetano, ay lahat bumoto laban doon sa resolution. Yung ano, No? Criticizing the Chinese embassy. Nagkataon lang, ha? Nagkataon lang. Siguro. Sabi naman kayo malisyoso. Ang kaibahan, yung kapatid ni Alan Peter Cayetano na nilagay niya sa mayorya, dito, pumunta sa minority. Bumoto sa minority. Kaya nawala na yung pretense ng isang Trojan horse. Nandun na talaga sa minority. At itong lahat ng ito, na mga pro-Duterte, ay kitang-kita yung pagiging pro-China. Yung dalawa dyan, nagsusuot pa lang pan Diba? Yung sa basketball game, nagsusuot pa lang West Philippine Sea yun At yung West Philippine Sea, galing, no? Talagang naiyak ako dun. Bato, si Bato. Bato, Bongo, diba? Nagsusuot yan Kaya, yun, ito, agree ako sa'yo, ito nakakapagod. diba? Tingnan nyo, napansin, nagsusuot pala kayo ng West Philippine Sea na damit. Tapos ganyan ang ano nyo, bumuto kayo sa pro-China. Talaga itong mga senador na to. Huwag nyo na nga iboto tumato. Sa 2028 election, sila mga Cayetano na to. Pagulo to sa sa Senado No? Itong si Marcoleta, kabago-bago dyan sa Senado, napaka-agresibo. No? Alam mo, nagulat lang ako bakit kinakalaban niyang gobyerno.
at gustong-gusto talaga nila magwagi ang China sa Pilipinas. 'Di ba? Nakita naman nila yung nangyari sa Pilipinas nung pinasok tayo ng mga Chinese na mga sindikato. Wala talagang pagmamahal sa Pilipinas ng mga to. Wala talagang pagmamahal sa mga Pilipino mga to. Gusto lang nila, sarili lang nila. Tingnan nyo po kung magkaletse-letse yung Pilipinas, sila lang talaga. Sila lang talaga ang buhay na buhay. Sila mayaman sila eh. Hindi nila iniisip yung mga kalagayan ng mga mahihirap, di ba? Kaya, ang masasabi ko lang dito talaga, sana wag nyo nang iboboto to. Mga pro-China to, halatang halata eh. Hindi natin pwedeng ipagtanggol ang Pilipinas kung may mga senador tayo at mga congressman na mga pro-China talaga. Kakapagod panoorin sila. Tinitingnan ko lang yung ano kay Raul. Pero isang Tiberos, Ano na? at saka na makipag-usap, debate. Kahit alam niya na binubudol siya, pinagtsagaan pa rin niya. Senadora siya. That's why she's a senator and you're not. Kaya nga, You don't have the temperament. hindi ako lalaban sa Senado. Hindi ako pupunta ron. Dahil ito yung mga makakausap ko. Ito yung mga wala kakwenta-kwenta na makakadebate ko ron. Sa akin lang, ito po yung kinahinatnan dahil nabanas si Mansanas. Kita niyo. Dito okay lang eh, kahit durugin mo ako sa debate, tanggap ko. Hindi, ako durog lagi dito. Worthy ko ka naman eh. Worthy enemy. Pero sa Senado, kadebate ko si Marcoleta at si Robin Hood, alam ko naman yung aking limits. Nakakapanliit, no? Kanina nga nakausap ko si Justice Carpio, sabi ko, Justice, parang medyo nahiya ako para sa kanya. Baka hindi niya kayang tapatan yung talino nila Senator Marcoleta at Robin Padilla. Kasi pinari ako siya doon sa mga pahayag ng dalawa. Medyo natawa lang. Matalino. Hindi tumatol. Hindi ko tulad tumatol. Hindi, pumatol. Kinurek sa Marcoleta kasi may sinabi sa Marcoleta, diba sabi niya, hanggang ngayon wala pa po talagang malinaw na coordinates kung saan alin ba talaga ang pinaka-area ng ating West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone. So sabi niya, congressman ka na eh. Binanangkas yung mga batas dyan. Hindi, tsaka siya yung nagsabi ng kongresista pa lang siya. There's no such thing as the West Philippines. Na kinurek naman niya kasi na-offend siya ron. Galit na galit siya ron. Ang problema kasi sa inyo, talagang pinipilit yung pro-China yung dalawa. Hindi naman. Talaga, naniniwala lang. Baka naman talaga, nagkataon lang na parang maka-China yung kanilang linyahan. Pero baka talagang naniniwala lang sila sa ganitong mga argumento. Baka naman. Oo nga. Hindi nga sila pro-China. No? Dahil yung pro-China, hindi Chinese eh. Talo pa nila yung mga Chinese magdepensa sa sarili. Yun ang kaibahan. No? Yung pro-China kasi, yun yung mga makapili, di ba? Yun yung mga taksin, mga trader. Pero kung ang tingin mo sa sarili mo ay kasama na doon sa Chinese Communist Party, kasama na doon sa gobyerno, hindi ka na pro-China. China ka na. Nandun na sila eh. Tumawid na eh. Iba yun. Pinagmamaslang ko yung larawan ng apat na hindi lumagda sa resolution. Nagpaliwanag naman sila kung bakit hindi sila lumagda. Wala namang pilitan to. Kasi pinipilit nyo eh. Di ko, si Cheese, wala ko narinig. Si Joey, wala ko narinig. Ang narinig, si Amy, nagsalita na ba? hindi ko pa siya narinig. Pero yan, nagsasalita yan. Kasi ang narinig ko lang, so far, si Marcoleta at si Robin Hood Padilla. Pero posible na nagsalita na yung iba. Alam mo ba, kung tagalit sila dito sa caricature na hinugot ni Commodore Tariela sa social media to emphasize a point. Pero hindi sila nagagalit kung tayo ang kinakarikature nitong mga Chinese propagandists, itong Chinese government. Ang dami nun, ha? Ang dami nun, ha? Mas marami yun dun sa pinakita ni Commodore Tariela. Dun sa kanyang lecture. Hindi public yung lecture, ha? Ito mga, San Edo, no? San Bagman. Ito pa yung nakakapika rito sa mga senador na ito. Ano? Ano build up, no? Hindi, isipin mo, Senator, no? Kung tayong binubuli pa ulit-ulit, no? Mula noon hanggang ngayon sa West Philippine Sea. Binabarubal tayo, may napuputulan ng daliri, hindi tayo pinapayagang mga isda, hindi natin mapakinabangan yung resources natin sa ating sarili exclusive economic zone, diba? Ang daming paggagawang ginagawa sa atin ng China. Anong pinagsasabi nito mga senador na ito? Diba? Tapos ito, nagpupuyos sa galing ng Chinese Embassy, supposedly triggered by this caricature, bigla silang nagsasalita. Nasa ng priorities ito mga senador na ito. Okay? Unless, ano ba to? Hindi ko naman sinasabing binulungan ba yan ng Chinese Embassy para dumagdag. Ito lang akin, bago tayo magtapos, siguro itong mga tao na ito, takot silang mambuli or magsalita sa harapan ng Chinese, no? Itong mga gumagawa sa atin ng kagaguhan. Siguro na natatakot sila kasi baka mamaya pagka lahat na silang mga senador diyan ay nag-anti-China na,
baka mamaya may gagawin ng China sa atin dito na hindi mapipigilan. Siguro, yun siguro ang kinatatakot nila. May tinatago ba itong mga to? Yan lang ano, may mga tinatago ba sila na para sa China o para maging kakampi sila ng China? Ano ba talagang nangyayari dito sa paligid na ito? Kasi hindi ko magets ang mga theory ng mga senador na ito na bakit sinupalpal nila si General Tariela sa tawag doon sa panayam tungkol sa West Philippines Sea. Parang bakit galit na galit ang China dito? Yung ambassador nandito na nga sa Pilipinas yun, pero nang bastos pa, kayang-kaya niya pa magsalita ng mga hindi magagandang tono tungkol sa atin sa West Philippines Sea or sa kay Tariela, no? At sa mga ibang senador pa pala, no? Talagang dapat palayasin na yan ditong ambassador ng China, palitan yan. Hindi natin magugustuhan dahil sabi nga parang gusto nila sila yung may masusunod sa gusto nilang gagawin dito. Parang hawak nila tayo sa liig. Baka hindi niya naisip yun na pumunta siya rito sa Pilipinas para maging ambassador ng China. Alam mo, sa totoo lang, dapat palitan na yan. No, palayasin si Pain yan. Para palitan, ay yung piliin naman nila, marunong makipag-usap. Parang nambabastos na daw eh. Itong ambassador ng China, no, parang hindi kayo nutusan ito na bastusin mo yung mga Pilipino. Parang wala lang yan eh. Parang mga kuto lang yan eh, sa ulo ng tao. Parang isang tiris lang ang mga Pilipino na yan eh. Hindi kaya ganun. Parang minamaliit na lang nila tayo eh, no? Dahil alam niyo, sa totoo lang, ako lang, ang idea ko lang dito, ang idea ko lang talaga, kasi nga may mga ibang tao, mga ibang mga mamamayan na maka-China. May ibang mga senador, congressman na maka-China. Kaya siguro iniisip na rin ng mga Chinese na ito, no? Chinese government diyan sa China, na sige, ano niyo yung mga Pilipino kasi may mga tauhan tayo ro ng mga Pilipino na binabayaran. May mga vlogger tayo na binabayaran na kayang-kaya natin sirain sila, no? Wala yan. Kakayanin natin ng mga kutong lupa na yan kasi, di ba? May mga tauhan tayo diyan eh. May pinapakala tayo mga tauhan diyan na para masira sila eh. Oh. Kasi nga dahil sa kay Duterte, di ba, maka-China yan. Tsaka may half-blood Chinese siya. Siguro iniisip na rin nila na kayang-kaya nating sirain ang Pilipinas sa pamamagitan ng social media. Awayin nyo, siraan nyo sila, ganun. Pero alam mo yun, sa mga Pilipino na to, nagpapagamit kayo. Kawawa tayong lahat, no? Nagpapagamit kayo sa ilang mga Chinese dahil sa pera. No? Kung hindi man, iilan man ang binabayaran ng China dyan, masama pa rin yun ginagawa ninyo. Kasi nagpapagamit kayo, no? Sana naman itigil nyo yan. Kasi kung hindi, mawawasak talaga ang Pilipinas kung talagang mahahawakan ang inyong mga kaisipan nitong mga masasamang Chinese na gumagawa na ng hindi maganda sa atin. Kaya, please, no, bago tayo magtapos, sana naman din, no, kahit paano may naikwento ako sa inyo tungkol ito sa dalawang senador na talagang talamak. No, talamak sila sa pagka-pro-China. Halatang-halata. Ayaw nilang may mag-speaker sa atin dito tungkol sa West Philippines Sea, no? Gusto nila manaig lang ang mga Chinese. Nandyan lang, binobombahan lang tayo, okay lang sa kanya yan. Naputulan na ng daliri, okay lang sa kanila. Pero pagka may mga caricature yan dyan, magagalit ang embassy ng China. Tapos kakampihan ng mga ilang senador na pro-China. So, anong mangyayari sa atin ito? Diba? Kung maka-China sila, buti na lang kamo may bumoto rin sa anti-China. 15. No? 15 sila na senador. 9 lang ang pro-China. So, okay lang. May iba pang hindi bumuboto, no? Sana naman mamili na tayo ng iboboto natin, yung hindi maka-China. Na totoong Pilipino talaga, may damdamin talaga, no? Sa isip, salita at sa gawa. Pilipinong-Pilipino. Kaya po, please like and subscribe kayo sa ating channel. Ito po ang Vlog Patrol.
at ang ating pasabog online. Maraming salamat, no? Magsuporta naman kayo dyan. Comment down below lang kayo. Thank you.